Magandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping paulit-ulit na pagkakamali. Alam nyo, yung mga taong paulit-ulit na nagkakamali, ang tanging depensa na ginagamit lang nila ay ang salitang sorry. Diba? Diyan sila dumidepende. Paano na lang kung walang salitang sorry? Ay, kawawa tong mga taong to. Oo, pero alam nyo mga yes friend, alam nyo ba na ang pinakamalungkot na sorry na matatanggap mo sa buong buhay mo ay kapag sinubukan mong mag-withdraw. Pero ang sabi ng ATM sa'yo, sorry, you do not have enough balance. Kainis, nakakapikon yung ganyan eh. Kahit mag-sorry sa'yo, wala eh. Walang talab eh. Hindi mapapalubag yung loob mo eh. Pero yes friend, ikaw ba, nakaranas ka na ba sa buhay ng ganitong klase ng tao? Or meron ka pa rin bang kapiling ngayon na isang tao sa buhay mo na panay na lang at paulit-ulit na lang yung pagkakamaling ginagawa sa'yo? O, wag na tayong lumayo. For example, yung partner mo, yung jowa or asawa mo, 'di ba? Isang beses nahuli mong nagloloko. Syempre ikaw bilang marupok, papatawarin mo agad-agad, 'di ba? After niyang humingi ng tawad. Tapos kapag okay na ulit kayo, wala pang isang linggo, nagloko na naman ang siraulo. Pero at least sa pagkakataon na 'yon, hindi ka na marupok. Congratulations! Hindi na yan marupok dahil isa ka ng uto-uto kasi pinatawad mo na naman. Kaya minsan mga yes friend, alam nyo, naniniwala talaga ako na baka kaya siguro tayo paulit-ulit na nasasaktan dahil sa paulit-ulit na isang bagay o pagkakamali na ginagawa sa atin. It's because simple lang kasi hinahayaan natin. I mean, I'm not blaming you, no, na nagpapatawad ka. Of course, it's a must na magpatawad tayo, no, kapag talagang ramdam na ng ating puso na magpatawad. Hindi kita sinisisi na pinapatawad mo siya, pero kasi yung fact na hinahayaan mo lang na ginaganyan-ganyan ka ng paulit-ulit. 'Di ba? Hindi natin pinapanamnam doon sa taong nagkamali sa atin ng paulit-ulit sa iisang bagay yung pagkakamaling ginawa niya, 'di ba? Hindi mo pinag-sink in sa utak niya na talagang may mali siyang ginawa at hindi mo gusto 'yun at hindi 'yun tama. Hindi na siya natatakot kasi alam niyang hindi ka rin naman magsasawa. 'Di ba? Kumbaga hindi siya natututo doon sa leksyon na dapat niyang matutunan. Hayaan mo siyang lasapin yung consequence ng pagkakamali niya. Let him or her learn the lesson. Para the next time around, maging mas maingat na siya. Hindi maingat sa pagtatago ng kalaguyo Maging mas maingat sa'yo at sa nararamdaman mo, 'di ba? Kasi kapag nagkaroon niya ng pagkakamali sa'yo, malaking pagkakamali or maliit na pagkakamali, kapag hinayaan mo yan na basta na lang lumipas, isang sorry lang sa'yo, pinatawad mo agad without further discussion, without telling him or her na nasaktan ka at hindi mo gusto yun at sana hindi na maulit yung ganoong pagkakataon. Kung hahayaan mo lang na basta-basta na lang na patawarin siya, the next time na magkakamali yan. Actually, hindi na pagkakamali yun kung paulit-ulit, diba? Choice niya na yun. The next time na magkakaroon siya ulit ng pagkakataon na lokohin ka at gawin yung isang bagay na hindi mo gusto, hindi yan mag-aatubili na gawin yun. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya na madali ka lang niya makukuha. Alam niya ang quality mo. Alam niya kung paano ka niya susuyuin. Alam niya na papatawarin mo rin siya agad-agad. Marami kasi sa paligid natin, kapag ganyan sinasabi sa'yo, magpatawad ka na, patawarin mo na siya, ano ka ba? Hindi naman po sinabing hindi papatawarin. Pero hindi pa mapapatawad. Nasa proseso pa ng pagpapatawad.
At minsan, tama lang yun para sa mga taong abusado. Mga taong hindi natututo. Kaya ang ending, nawawalan siya ng respeto sa'yo eh. Diba? Kasi hinahayaan mo lang agad-agad. Manong pag nagloko yan ng isang beses, sige patawarin mo ura-urada kapag narinig mo yung explanation niya. Choice mo yan, diba? Pero the next time around, the third time around, the fourth, the fifth, the sixth, and so on and so forth, nagagawin niya yung pagkakamali na paulit-ulit niyang ginagawa. Pero same pa rin yung level ng treatment na ginagawa mo every time na nagkakamali siya. Nagsusorry sa'yo, pinagbibigyan mo agad. Wala na sa kanya yung problema. Baka nasa iyo na. Kasi hinahayaan mo siya, ay nahayaan mo yung sarili mo na maabuso. Hayaan mo siyang namnamin. Lasapin yung pakla ng pagkakamali ng ginawa niya. Hayaan mo siyang matuto. Hayaan mo siyang ma-realize na ay shit, kapag nagkamali pala ako sa taong to ng paulit-ulit, hindi pala to basta-basta masusuyo, hindi pala to basta-basta nakakalimot at nagpapatawad. Mahirap palang magkamali sa taong to. So next time hindi ko na inuulitin, hindi ko na yung gagawin, matatakot na ako. Hayaan mo siyang magkaroon ng ganong realizations. At ikaw, kung paulit-ulit ka nagkakamali sa isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit alam mo nang hindi niya yun gusto at pinag-aawayan nyo, paalala lang no, hindi lahat madadaan sa I'm sorry. Parang familiar. Parang narinig ko na yun. Diba? Kung talagang feeling sorry ka, kung talagang nakokonsensya ka sa mali mong ginawa, kung talagang natauhan ka kay si Hodang sinasadya o hindi, diba? Iparamdam mo, hindi lang sa salita, iparamdam mo doon sa taong nagawan mo ng mali na talagang sincere ka, na talagang feeling sorry ka, na sorry, hindi ko sinasadya, nasaktan kita. Hindi yan basta-basta sorry. Oh, sorry. Ikaw pa yung matapang. Hihingi ka ng sorry tapos sasabihin mo, sorry, ikaw kasi ganito ganyan ka rin kasi eh. Humingi ka pa ng tawad, nanisi ka naman sa huli. Diba? Ang salitang sorry ay binabanggit ng taos-puso. Ang salitang sorry ay sinasabi sa isang pagkakamali na isang beses mo lang gagawin nang hindi sinasadya. Pero kung paulit-ulit mo yung gagawin nang sinasadya mo na, saraulo ka. Hindi yan sorry now, try again later. Kaya yes, pero alam mo, para sa akin, hindi mo ako basta-basta madadaan sa salitang sorry. Kapag may ginawa ka sa aking pagkakamali, lalo na kapag mabigat tapos paulit-ulit, hindi mo ako madadaan sa basta-basta lang na salitang sorry. Dapat may kalakip yan na money. Mukhang pera pala. Pera lang pala ang katapat para ibaba ang pride. No? Give me my money. Anong sorry? Give me my money. Mukhang pera, no? Hindi, nangutang kasi. Ikaw naman, judgmental ka masyado. Tapos sinisingil ko na kasi paulit-ulit lang siyang sinasabi na, sorry, aabot ko sa makalawang nek-nek mo. Ikaw talaga. Well, anyways, yes, friend. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label, na pwede mong makatabi mula alas 9 hanggang alas 12. Kaya naman magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, baby. Mwah mwah.